Halos hindi napansin ni Hana ang 5 oras nilang biyahe ni Apollo. May mga inayos pa ito kaninang umaga, kaya lunchtime na sila nakapag-check out sa hotel. Ang kotse pa rin na kaibigan nitong gamit nila. Napansin niya magaan ang mood ni Apollo habang nasa biyahe sila. Buhay na buhay ang kwentuhan nila. Gusto niyang makita ng Polosa kaya na-excite siya habang palapit sila sa lugar. Hindi niya namalayan ng oras. Masarap talagang kausap si Apollo. Nawawala sa oras ang atensyon niya. Nakarating sila sa Polosa na hindi man lang namalaya ni Hana. Eto na ba yun? Paniniyak niya matapos sabihin ni Apollo na pumapasok na sila sa bayan. Hindi nalalayo sa bayan nilang lugar liban sa napansin niyang tila kakaibang katahimikan. Malinis na malinis din ang kalsadang dinaraanan nila. Sa tingin niya ay alagan ng mga mamamayan pati ang kalye kaya walang nagkalat na dumi. Tumango si Apollo. Alam mo kung ano maganda sa Polosa? Ang unang-una naghihintay sa mga bakasyonista yan. Lahat ng pumapasok na bisita, dito munang unang stop. Nakangiti niluko nitong sasakyan sa tinutukoy. Ang simbahan ng Polosa. Tinuloy ni Apollo sa espasyo sa harap ng simbahan ang sasakyan. Pinatay kagad nitong makina ng sasakyan at mabilis na umibis. Hindi na hinintay ni Hana na ipagbukas siya ng pinto. Lumabas na rin siya. Sigurado kung magugustuhan mo dito, sabi ni Apollo. Hinawakan ng kamay niya at hinila siya papasok sa nakabukas na gate ng simbahan. Gumanti siya ng hawak sa kamay nito. Nakakasanay na niyang gesture na yon. Kinakabahan siya sa nararamdaman pero hinayaan na lang ng dalagang sarili. Maraming magandang katangian si Apollo ang napapansin na rin ni Hana. Masamang senyalis yun. Hindi niya ito maaring gustuhin ng higit sa isang kaibigan sa maraming dahilan. Iniisip na lang niyang napakaikli lang ng mga natitirang araw kaya wala siyang dapat ikatakot. Hindi naman siya mahuhulog dito sa loob lang ng 10 araw kaya walang siyang dapat ipag-alala. Hindi nga ba? Ipinilig niyang ulo para iwaglit ang isipin yon. Sabay lang ang pagtigil nila ni Apollo na salubungin sila ng 2 batang babae pagdating nila sa mismong tapat ng bukas na pinto ng simbahan. Nakasuot ng puting bestidang mga ito at may hawak na kwintas na gawa sa puting bulaklak. Sa hula niya 7 hanggang 9 na taon ng edad ng mga bata. Welcome po sa inyo, sabay na sabi ng 2 parehong nakangiti. Ako po si Nina at siya po si Asya, sabi ng mas matangkad sa 2. Maligayang pagdating sa Polosa, God bless you po, sabi naman ng mas bata, si Asya ayon sa kasama nito. Maraming salamat Angels. Nakangiting sabi ni Apollo at yumuko. Isinuot ni Asya ritong kwintas na bulaklak. Tiningnan siya ni Nina na parang nag-aalangan dahil hindi siya tumitinag. Akin yan? Paniniyak niyang nakangiti. Ngiting-ngiting tumango si Nina. Yumuko siya para maisot nito sa kanya ang kwintas. Salamat! Natouch siya sa pagsalubong ng 2 sa kanila. Parang anghel talagang mga ito. Nakangiti nagpaalam ito pagkatapos at naunang bumalik sa loob ng simbahan. Napansin niya sa isang sulok ng simbahan ng pwestong pinanggalingan ng 2 bata. May mesa kung saan naroon ang mga kwintas ng bulaklak at puting mga kandila. Sa gitna ng mesa ay donation box. Walang bayad tong kwintas? Pabulong na tanong niya kay Apollo. Habang marahan ang mga hakbang nila papasok ng simbahan. Wala. Bulong din na sagot nito. Paglabas natin mamaya, bibigyan nila tayo ng white candles na sisindihan natin doon. Tukoy nito sa side ng simbahan kung saan naroon ang mga nakasinding puting kandila. Kasabay ng pagsisindi ng kandilang prayer request natin kay God. Tapos kung gusto nating mag-iwan ng donation, mag-iwan tayo sa donation box, kung hindi naman okay lang. Sa funds ng simbahan na pupuntang lahat ng donations na ginagamit sa iba't ibang projects. Yung mga batang nandito, hindi tatanggap ng perang mga yan kahit pilitin natin. Ganun sila dito. Wow! Nausal niya. Yeah, wow! Sangayon naman ito. Hindi mo ba napansin na walang vendors? Bawal kasi magbenta dito at lalo na mga religious items. Namimigay ang simbahan ng free rosaries pero every Sunday morning lang pagkatapos ng mass. Ang ganda naman dito, humahangong nausal niya. Lagi ka bang nagpupunta dito? Kapag nataon na Holy Week at nasa Pilipinas kami ni Dad, sinasamahan namin si Mommy dito. Huli kong punta was 2 years ago. Last year kasi may business trip ako abroad. Kaya pala sanay na sanay ka sa mga bata.
Ngumiti si Apollo at giniya na siya paupo. Magkasunod silang lumuhod at nanalangin ng tahimik. Pagkatapos nilang magdasal ay hinawakan ulit itong kamay niya at giniya siya sa pwesto ng mga bata. May kasama palang mga bata na sa hula niya naglilingkod din sa simbahan. Isang babaeng may edad na. Ang babae ang nag-abot sa kanila ng 2 puting kandila. Nagpasalamat si Apollo at binigay sa kanyang isa. Naglabas ng wallet ang lalaki at naghagip ng mata niyang 2,000 inihulog nito sa donation box. Giniya siya ni Apollo sa side door at lumabas sila doon para sindihan ng mga kandila. Hindi siya humiling ng kahit ano sa Diyos matapos niyang sindihan ng kandila. Nagpasalamat lang siya ng buong puso. Palabas na sila ng simbahan nang biglang may naisip si Hana. Tumigil siya sa paghakbang. May kamera ang cellphone mo, hindi ba? Yes, why? Hindi bawal mag-picture dito? Hindi. Pa-picture, bulalas niya. Napangiti si Apollo. iPad na lang ang gamitin natin, kukunin ko. Patakbong bumalik si Apollo sa kotse. Naghanap naman kaagad ang mga mata niya ng magandang background view. Pagbalik ni Apollo sa tabi ni Hana, inutusan niya kaagad ang lalaki na kunan siya ng litrato. Gusto ko yung kuha ang front view ng simbahan. Hiling pa niya. Lumayo si Apollo ng ilang metro para sundin ang gusto niya. Tiningnan niya kaagad ang kuha pagkatapos. Ang ganda, souvenir ko yan ha? Sure, ipiprint ko. Isa pa, malapit naman. Hinawakan ni Hana ang kwintas niyang bulaklak at ngumiti ng matamis. Saan pa? Okay na yun. Yung simbahan lang talagang gusto kong maalala. Tara? How about me? Hindi mo ko gustong maalala? Naudlut ang paghakbang ni Hana pabalik sa sasakyan. Nilingon niya si Apollo. Dito ka sa tabi ko, utos nito. Napangiting bumalik siya sa tabi ni Apollo. Sunod-sunod ang kuha nito ng pictures ng mga sumunod na sandali. Larawan nilang dalawa sa iba't ibang angle at napansin niyang pareho silang ngiti-ngiti. Ang dami nun ha, komento ni Hana nang pabalik na sila sa kotse. Hindi pa ba naman kita maalala nun, ewan ko na lang. Isa lang ang souvenir mo sa mga shots na yun. Bakit isa lang? Akin lahat, sagot ito bago na po sa driver's seat. Naudlot naman ang pagbukas niya sa passenger seat. Pinigil niya malapad na pagngiti. Itatago dito mga pictures nila? Hana? Bigla niyang binuksan ang pinto at nagpanggap na kalmado kahit ang toto'y nagpipigil lang siyang tumili sa kilig. Inabot ito sa kanyang iPad. Hawakan mo muna. Binuhay na ni Apollo makina na sasakyan. In 15 minutes, nasa rest house na tayo. May gusto akong sabihin na hindi ko sinabi sa'yo kanina. Natakot akong baka hindi ka sumama kapag binanggit ko. Napatitig siya rito. Ano yun? Sabi ko kanina, mas mapapanatag si Mami kapag nakita ka niya. Sinabi mo nga yun. Ang totoo, duda ako doon pero sabi mo magtiwala ako sa'yo kaya sumama ako. Tulungan mo kong ipanatag ang loob niya. Anong gusto mong gawin ko para sa kanya? Huminga ng malalim si Apollo bago diretsyon tumitig sa mga mata niya. Magpanggap kang girlfriend ko. Pagkatapos masyak ni Hana sa pasabog ni Apollo, ay namayani sa loob ng sasakyan ng mahabang katahimikan. Pareho silang nakatutok lang sa harapan ng tingin. Hindi na rin umimik ang lalaki na parang hinihintay siyang magsalita. Mayami ay napa-exhale ito. Hana, I know it's too much. Hindi tama magsinungaling ka sa mami mo, Apollo. Agap ni Hana. Bakit hindi mo na lang sabihin sa kanya na sinusubukan mo ng mag-move on, na hindi ka na nakikipag-usap kay Cristel? Hindi natin kailangan magpanggap. Hindi siya maniniwala. Bakit? Nasira kong pangako ko kay Mommy. Kasunod ang paghinga ng malalim. Sa ginawa ko, hindi na siya naniniwala sa akin. Lagi na siyang nagdududa. Ganon si Mommy pagdating sa promises. Sa maraming taon na nagsama sila ni Dad, wala pang pinangako si Dad na hindi niya tinupad. Bihira lang siyang mangako kay Mommy at ang bawat pangako tinutupad niya. Kaya buong-buong tiwala ni Mommy sa salita niya. Nabanggit nga ni Apollo ang pinangako ng ina na hindi ito natupad. Si Cristel na naman ang dahilan. Hana, ganito yun. Ang gusto kong mangyari, si Mommy mag-assume na may relasyon nga tayo. In that way, siya na rin mismo mag-iisip na okay na ako. Hindi na siya mag-aalala. Napasandal siya sa upuan. Hindi ako artista, Apollo. Gustuhin ko mang tulungan ka. Wala ka namang ibang gagawin. Just let me get close to you. Hindi ka tatakbo pag lumapit ako. Hindi ka iiwas sa hawak ko. Hindi ka papalago sisigaw pag niyakap kita. Ganun lang. Okay na tayo. At kapag nagtanong siya tungkol sa akin, sa pamilya ko, o kung paano tayo nagkakilala at kailan naging tayo, mag-iimbento ako ng sagot, paano kung tanongin ka rin niya at magkaibang sagot natin?
Hindi yan. Sigurado ka? Kilala ko si Mami. Kung hindi kita pinakilalang girlfriend, hindi siya magtatanong. Mas magpo-focus siyang obserbahan ang kilos natin. Sa oras na mapansin niyang may kakaiba sa pagitan natin, sa akin siya unang magtatanong, ako nang bahala sa mga isasagot ko. Kung hindi nga naman siya ipapakilalang girlfriend, hindi sila magsisinungaling. Ang gustong mangyari ni Apollo ay paniwalain ng mami nito na may relasyon sila. Kikilo sila bilang magkarelasyon nang sa ganun, ayun ang isipin ng ina ni Apollo. Kapag nagtanong siya sa'yo, sabihin mong totoo, hindi mo kailangan mag-imbento ng kasinungalingan. Hindi pa rin siya nagsalita. Hindi alam ni Hana kung pagbibigyan niya si Apollo o hindi. Ready ka na? Kinabahan siya lalo, napahagod ang dalaga sa dibdib. Gusto niyang hampasin si Apollo nang tumawa pa ito pagkatapos siyang pakatitigan. Natatakot ka ba? Tila naaliw pa ito na hindi na siya panatag. Wala akong masamang gagawin, Hana. Kung makahagod ka naman sa dibdib parang ngumisip pa to. Hindi na tuloy napigil ni Hana ang sarili. Hinampas niya si Apollo, lalong tumawang lalaki. Sa huling natawa na rin lang siya. Nakakanerbiyos ang pinaplano mong kalokohan. Singhal niya ng pinausad na nitong sasakyan. At nagagawa mo pang tumawa? Ikaw eh. Inirapan niyang lalaki. Plano mo yan, Apollo. Kapag pumalpak ako, wag mo akong sisisihin. Hindi ka papalpak. Nakakatiyak na sabi nito. Wala ka namang gagawin kung hindi kumalma lang. Okay na tayo. Yun nga eksaktong problema. Kaya ba niyang kumalma sa gitna ng pagpapanggap nito? Kaya niyang hindi magpa-apekto sa hawak ni Apollo? Maaring oo, pero paano yakap at paano kung masanay siya at madala siya sa drama nila? Mariin siyang napapikit at napaungol, maya-maya. Apollo, napadilat si Hana nang biglang tinakpan ni Apollo ang preno ng kotse, napaayos siya ng upo. May tumawid ba? Pagtataka niya, lumunok si Apollo kasunod ng marahang pag-iling. Wala, bumalik ulit ang sasakyan sa lane at mas mabagal ng takbo nila. Akala ko lang meron, sorry. Mali ang naisip ni Hana na may hirapan siyang sabayan ng pagpapanggap ni Apollo sa harap ng ina nito. Tama ang lalaki na maging kalmado lang siya at magpaubaya lang sa bawat gagawin nito ay okay na sila. Sa unang 2 araw ng dalaga sa Pulosa ay ginugol nila ang maghapon sa labas. Una, sinamahan nila ni Apollo ang ina nito na maglibot sa bayan at mamili ng mga handmade crafts na produkto sa lugar. Tsinelas, bags at basket ang binili ni Miss De Villar na Tita Frida na lang daw ang itawag niya. Sa kwento ni Apollo, ipapamigay lang daw ng mami nitong mga iyon sa mga kasambahay at mga paboritong trabahante. Nagmasid lang siya sa usapan ng mag-ina at paminsan-minsang argumentong nagtatapos naman sa lambingan. Kapansin-pansin na malapit sa isa't isa ang dalawa. Na-miss niya tuloy ang biglang pamilya habang pinagmamasdan ng mga ito. Sa pagpapanggap naman nila ni Apollo, hindi nagkaroon ng problema si Hana. Nagpaubaya lang siya sa pagpapakita ni Apollo ng pagmamahal. Hindi naman sumusobra kaya napapanatag na rin siyang lagi silang magkalapit. Hindi na rin niya pinansin na halos hindi na siya nito binibitawan tuwing magkakalapit sila. Naroon man o wala ang ina nito. Iniisip na lang ng dalaga na sinasanay siya ni Apollo nang sa ganun hindi mahalata ng ina nito na wala talagang namamagitan sa kanilang dalawa. Kahapon naman ay nagpunta sila sa dinarayang groto sa lugar. Nagkwento si Apollo tungkol sa milagrosang berhen na sinasadya raw hindi lang ng mga lokal, pati na rin ng mga turista na napapasyal sa Pulosa. Inakyat nila ang mahigit 200 baitang patungo sa tuktok. Tumanggi siya sa pag-alalay ni Apollo. Ipinilit niyang ina nitong dapat na alalayan. Sanay siya magpabalik-balik kahit sa bundok pa, kaya walang kaso sa kanya ang pag-akyat. Nahalata ni Hana na natuwa ang mami ni Apollo na hindi umalis ang lalaki sa tabi nito sa buong oras na umakyat sila hanggang sa nakababa na. Na-enjoy din niya ang ilang minutong pananatili nila sa tuktok para manalangin. Pagkababa nila ay sakalang lumapit si Apollo para tuyuin ang pawis niya. Hindi napigilan ni Hana ang kinikilig ng ngiti. Pagdating sa bahay ay saka niya naramdaman ang pagod. Ibinagsak na lang niya sarili sa kama. Nakarinig siya ng katok sa pinto. Hana, nagangat siya ng mukha. Nakasilip si Apollo sa nakaawang na pinto. May gagawin pa ba tayo? Hindi niya napigilan ang paghikab. Antok na antok ka na kaya bukas na lang. Lumapit si Apollo at naupo sa tabi niya. Dito na muna ako, okay lang? Ngumiti lang siya bilang tugon. Hindi na napigilan ni Hana ang antok. Sige bukas. Napapikit na siya, hindi na malabanan ng antok. Naramdaman niya maingat na haplos ng palad ni Apollo sa kanyang buhok. Nagtagal yun sa pisngi niya.
Masyado nang inaantok si Hana para dumilat pa at hanapin sa paligid ng mami nito na siguro nagmamasid sa kanila kaya ginagawa ni Apollo. Nagpaubaya na lang siya. Matulog ka na, Apollo. Halos wala ng tunog na usal niya bago siya tuluyang nakatulog. Apollo, iho! Humintong kamay ni Apollo na humahaplos sa paring sa buhok ni Hana kahit na mahimbing ng babae. Hindi na niya namalayan kung gaano katagal na siyang naroon sa silid. Patuloy siya sa paghaplos sa buhok nito at paminsan-minsang lumilipat ang palad niya sa pisngi ni Hana. Ang mga mata niya ay nasa mukha lang ng dalaga na mahabang sandaling lumipas. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman tila init sa dibdib habang ginagawa niya yon habang nakatitig siya kay Hana. Kanina pa dapat lumabas ng silid si Apollo pero hindi niya pilit ang sarili. Hindi niya namalayan maging ang paglipas ng oras. Mami, napatingin si Apollo sa wristwatch na suot ng malingunan sa pintuan ng ina. Sa kanya lang naalala hindi niya nga pala nailapat ang pinto. Midnight na ma'am, bakit gising ka pa? Umayos siya ng upo. Hinumutan si Hana bago umalis sa kama at nilapitan ng ina. Ikaw, bakit gising ka pa? Balik ng ina sa kanya pero ang mga matay nakatuon kay Hana. Gusto mo bang samahan kita sa room mo, ma'am? Inakbayan niya ito't payakap na giniya palabas ng silid. Lagi mo na lang akong inaaway. Namiss ko tuloy ang maglambing. Tumigil ka, Apollo. Saway ng ina habang palayo sila sa silid ni Hana. Ganyan na ganyan ka kapag may ginagawang kasalanan. Parehong-pareho kayo ng daddy mo. Nakairap ang ina pero ngiti-ngiti namang tinanggap ang yakap niya. Come on, ma'am. Bati na tayo. Pinutol ko ng vacation ko, di ba? I'm here now. Kayong pinili kong samahan. Nanahimik ito. Ilang segundong lumipas bago huminga ng malalim at huminto sa paghakbang. Nasa tapat na sila ng pinto ng silid nito. Hinarap siya ng ina. Mahabang sandaling pinagmasdan ang buong mukha niya. Bakit, ma'am? Gumiti ito kasi na din naramdaman niyang nasa mukha na niyang kamay palad. Kitang-kita ni Apollo mamasa-masang mata nito habang nakatitig sa kanya. Bigla siyang nag-alala. Ma'am, I'm just happy, son. Akala ko hindi ko na makikita pang dati mga ngiti mo. Mami naman, aniya sa tonong sinasaway ang pagsisimula nito ng drama. Hahaba na naman yan, no? Tama na, ayoko na makinig. Go to bed, ma'am. Apollo, protesta nito pero walang nagawa nang alalayan niya patungo sa kama nito. Ngumisi siya. Good night, beautiful. Hinagkat niyang ina sa noo at kinumutan. Naglakad na si Apollo palabas ng silid. I should take her. Mababang sabi ng ina na patigil sa kanya sa tapat ng pinto. Siya lang palang kailangan mo para maging okay ang lahat, Apollo. Marahang nilingon niya ito. Napakunot noo siya. Think who? Hana. Hindi mapigilan ni Apollo ang pangngiti. Nangyayari ng gusto niyang mangyari. Iniisip na talaga ng ina na may relasyon sila ni Hana. Tinuro nitong dresser. Tingnan mo sarili mo, Apollo. Sabi nitong nakangiti. Makikita mo may nag-iba sa'yo, son. Napatingin si Apollo sa salamin. May nag-iba sa kanya? Tinitigan niyang sariling refleksyon. May nagbago nga ba sa kanya bukod sa mas gwapo daw siya ayon kay Hana? Napangising kumamot siya sa batok. Si Hana nakita sa isip na pailing naman ng ina. Alam ni Apollo ng daddy niyang nakikita nito sa kanya tuwing ginagawa niya yun. Mas gwapo ba ako ngayon, ma'am? Napangiti ang ina. You're falling in love? Silly? Napatitig siya rito. Unti-unting nawala ang ngiti. Mahinang siniko ni Hana si Apollo sa tagiliran. Itigil mo yan, ani ang nakatingin pa rin sa isang direksyon kung saan pareho silang nakatanaw. Papalubog ng araw ng sandaling iyon, magkatabi silang nakaupo sa pantay na damon sa garden. Kinakabahan na ako sa ginagawa mo, Apollo, ha? Kanina pa kasi niya nararamdaman pa na yung titing nito sa kanya. Mas gusto niya nagsasalita si Apollo at nag-uusap sila kaysa ganun tahimik ito at paulit-ulit na bumabalik sa kanyang mga mata. Nahuli niyang pangngiti nito. Hinuhulaan ko lang ang iniisip mo. Kanina ka pa eh. Kanina ko pa hinuhulaan ang iniisip mo. Naramdaman ni Hana ang ginagap nitong kamay niya. Gusto mong sumayaw? Ha? Si Mami nasa terrace ng room niya. Pasimple niyang sinulyapan ang tinutukoy nito. Naroon ngang ina ni Apollo at nakamasid sa kanila. Sayaw tayo. Bago pa man siya nakakilos ay tumayo na si Apollo at sinama siya. Wala sa loob nga, napasunod lang si Hana. Para lang naman yun sa palabas nila kaya wala siyang dapat isipin. Ang hindi lang niya maintindihan ay kung bakit kailangan pa siyang titigan nito ng matagal. Pigil na pigil niyang mapalunok, abnormal ng pintig ng puso niya. Hiling ng dalaga na sana hindi yun naririnig ni Apollo. Ready? Napalunok lang siya, nagwala na ng tuluyan ng puso niya nang marahang umiti si Apollo.
Natetense ka na naman. Puna nito na kung hindi lang masuyong ngiti ay hinahampas na niya. Relax. Si Apollo dahan-dahang niyakap siya. Naistatwa si Hana sa loob ng yakap nito. Mahabang katahimikan ang dumaan sa pagitan nila. Ang maingat na haplos lang ng palad ni Apollo sa likod niya ang nararamdaman ng dalaga. Pilit man niya itanggi sa sarili, iba talagang pakiramdam na hatid sa kanya ng yakap nito. Napapikit siya. Natagpuan ni Hana ang sariling tinutugon ang yakap ni Apollo. Naramdaman niyang paghinga nito ng malalim. Maya may marahan ng gumalaw at napadilat siya. Isinasayaw nga siya nito habang magkayakap sila. Ibinaon ni Apollo mukha sa buhok niya. Hindi maipaliwanag ni Hana ang kakaibang init ang lumulukob sa kanyang dibdib. I've been so alone all my life. I couldn't give my heart to anyone. Hiding in myself was a man who needed to be held like everyone. Napangiti si Hana sa pagkanta ni Apollo. Pamilyar sa kanyang kantang iyon dahil sa bayaw na musikero. Laging gitarang hawak nun at sinasabayan lagi ng ate Rose niya tuwing nagbobonding ang mga ito habang pinapatulog ang panganay na anak. Ang kantang yun ang laging tinutugtog ng bayaw niya sa gitara. Hindi man gusto ni Hana ay unti-unti niya siyang nilalamon ng eksena. Kung paano nagawang perpekto ni Apollo ang eksenang iyon, sa kabila ng katotohanan ng pagpapanggap lamang ang lahat ay hindi niya alam. Kung sana totoo na lang na hindi tamang tinatakbo ng isip niya. Walang totoo sa namamagitan sa kanila ni Apollo, kaya hindi siya dapat magpadala. Naramdaman niyang hinahaplos nitong buhok niya. Nang mga sumunod na sandali, sabay na silang kumakanta habang marahang nagsasayaw hanggang huminto na sila sa paggalaw at kapwa tahimik na ay hindi pa rin nagbagong higpit ng yakap nito sa kanya. Papadilim na Apollo, hindi ito umimik. Hindi pa ba tayo papasok? Gusto mo bang pumasok na tayo? Siya naman ang hindi umimik. Paano ba niya sasabihin kay Apollo na gusto niyang huminto na lang ang oras ng sandaling iyon at manatili na lang silang magkayakap habang buhay? Naramdaman ni Hana ang bahagyang pagdistansya ni Apollo. Inakala niyang lalayo na ito pero ibang ginawa na lalaki. Ibinaba nitong mukha at sinakop ng halik ang mga labi niya. Parang huminto ang mundo ni Hana. At dito na po nagtatapos ang huling kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kwentong pag-ibig. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.